Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion, ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Romans chapter 5 verse 9. Ang sabi po dito ay, "Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him?" Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang isang simbolo, kundi ito'y isang mapangyarihang katotohanan na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Sa sa old sa lumang tipan ay ang dugo ng hain ay ginagamit upang takpan ng kasalanan. Ngunit nang si Jesus ay namatay sa krus, ay ang kanyang dugo ang naging ganap na kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapawalang sala at maligtas mula sa puot ng Diyos. Ang first teaching is, the blood rescue us from the wrath of God. Ang kasalanan ay may kapalit na hatol at iyon ang pagkahiwalay natin sa Diyos. Pero dahil sa dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ay tayo ay na-justified na o pinawalang sala at iniligtas mula sa galit ng Panginoon. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin ng tayo lamang. Pero ang dugo ni Kristo ang naging tulay upang tayo ay mapalapit sa Diyos Ama. Sa halip na hatulan tayo ay tumanggap ng mayamang biyaya ng Panginoong Diyos. Ang second teaching is, the blood reconciles all things back to God. Dahil sa kasalanan nating mga tao ay nagkaroon ng lamat ang ating relasyon sa Diyos. Subalit sa pamamagitan nga ng dugo ni Kristo ay ang dating malayong relasyon natin sa Panginoon ay mas lalong napalapit. At ang dating hiwalay sa piling ng Diyos is tayo ay muling pinag-isa. At hindi lamang tayo ang pinag-isa, kundi ang buong nilikha ng Diyos ay muling ibabalik ng Diyos bilang isa. Ang second teaching is, the blood recovers our value. Sa mundong ito ay minsan ang pakiramdam natin ay wala tayong halaga. At alam mo ba kung ano ang halaga ng Diyos? Tayo ay tinubos ng Panginoong Diyos gamit ang dugo niya. Ang isang bagay na binili ng isang mataas na halaga ay hindi mura. At tayo ay binili hindi gamit ang ginto o kahit anumang valuable dito sa mundo, kundi ay tayo ay binili ng Diyos gamit ang kanyang banal na dugo. Ang Diyos Ama ay sinakripisyo niya yung nag-iisa niyang anak upang tayo ay maligtas dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Pero kung tayong tao is maililigtas, may isa tayong anak pero ang ililigtas natin ay maraming tao at yung nag-iisang anak natin is isasakripisyo natin para sa ibang tao. Sa atin is hindi yun madali dahil yun ay nag-iisang anak natin, pero ang Panginoong Diyos is binigay niya sa atin yung nag-iisa niyang anak upang magsakripisyo at siya mismo ang magbayad ng ating mga kasalanan na dapat tayo ang nagbabayad nito. Yun lamang po.